Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang tanong, pagod ka na ba? At kung pagod na, ano ang dapat gawin? Pahinga. Diba? Minsan yung common sense natin, nakakalimutan nating gamitin. Kung pagod, edi magpahinga. Kasi kapag pagod at nagtuloy-tuloy ka pa ng iyong mga ginagawa, iinit lang ang ulo mo. At kapag mainit na ang ulo mo, kung ano-ano na ang masasabi mo, at hindi na nagiging effective. Kahit gawa ka ng gawa, marami ka mang gawain sa bahay man o sa opisina, hindi ka nagiging effective. Meron bang nami-pressure sa iyo na tapusin mo na lahat? Nagmamadali ka ba? Ayaw naman, para bang minsan kala natin pinapatay tayo, pero pag binalikan mo, ikaw lang naman kasi talaga yung pumapatay sa sarili mo. Akala mo, inaagawan ka ng kaligayahan, pero ikaw lang din naman ang nag-aalis ng kaligayahan sa buhay mo. Kasi kung papakinggan natin na mabuti, itong mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin mula kay San Mateo, sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan." Lumapit kayo kung kayo'y nabibigatan o pagod na. Hindi niya sinabing, "Aalsin ko lahat ng problema ninyo. Tatanggalin ko lahat ng inyong mga alalahanin." Malinaw ang sinabi ni Jesus, pagpapahingahin ko kayo. Magpahinga kayo. Ano bang kinapapaguran ninyo? Halimbawa po, anong kinapapaguran ninyo? Sa bahay, pagod na kayong maglaba, magluto, maglinis ng bahay, mag-asikaso, manaway, mangaral sa inyong mga anak. So pagod ka na ba? Ayaw mo na ba? Kasi kung ayaw mo na, kusa kang mamamahinga niyan. Kung sa trabaho, kung pagod ka na, mag-resign ka na, pagod ka na pala, ayaw mo na pala. Kesa naman reklamo ka ng reklamo. Nung una, nagdadasal ka, magkatrabaho. Nang magkatrabaho, ngayon nagre-reklamo ka kasi pagod na pagod ka. Kaya lang din naman talaga tayo napapagod dahil ayaw natin magpahinga. Kaya nga mismo ang Diyos nagtalaga ng araw para magpahinga ang tao. Pero ang tao ayaw magpahinga. Ang misa, ang pagdalo sa misa ay isang uri ng pahinga. Kasi kung magpapahinga tayo, doon tayo mas nagkakaroon ng parabang tamang lugar, tamang oras, para pag-isipan natin, ano ba itong ginagawa natin? Importante ba ito? Okay pa ba ito?
Nagiging okay pa ba ako at maging ang mga tao sa paligid ko? Ulitin ko po, no? Hindi tayo mas magiging effective kung lagi tayong pagod. Pagod na ang katawan, pagod pa ang isip. Isa naman, no, hindi ka nga kumikilos, pero isip mo naman, utak mo naman, kung saan-saan nang pupupunta. Kaya pagod. Bago matulog, ang naming inaalala. O kaya paggising, kagigising lang, mukha ng pagod. Anong nangyayari? Di ba nagkakasakit din tayo? O pag nagkasakit, tisi natin sa Panginoon. Eh ano ba sabi ng Panginoon? Magpahinga ka kasi. Magpahinga ka at matuto. Malinaw naman, sabi, magaan yung aking mga pamatok. Alam niyo pa po ba yung pamatok? Sino pang hindi nakakaalam ng pamatok? Dati kasi dito, di ba, marami ditong kalabaw. Di ba yung pamatok, yung nilalagay dito? Para na sa ganon, mas madali dun sa kalabaw, hilain yung napakalaking kariton na kung ano-anong mga nakalagay ng mga paninda, pero nakakaya dahil dun sa tulong ng pamatok. Yun dito. Tutusin itong stola ng pare, pamatok. Inilalagay ito. Simbolo ito ng responsibilidad na nakaatang sa balikat na kung pagod ka, di sige, tanggalin mo. Ayaw mo na. Pero nagiging madali, no, ang lahat ng gawain dahil ito ang pamatok ng Panginoon. Kung susundan lang natin lagi. Kung aalalahanin lang natin lagi. Kasi ang sinasabi ng mundo, yung pamamaraan ng mundo, nakaka-depress yan. Minsan po, ang isa din kasi sa nakakapagod sa ngayon, no? Yung pagtutok sa social media. Nakakapagod yan. Yung ganun ka ng ganun, scroll ka ng scroll. Hindi mo namamalayan. Naubos na yung araw. Ganun ka ng ganun. Nawala na. Hindi ka na nga nakapag-focus sa gawain mo sa bahay, sa opisina. Pero mapapansin mo, bakit ka napagod? Anong kinapaguran mo? So, napagod ka lang sa kakatingin sa buhay ng may buhay ng iba. Yung pinagkakabalahan ng iba, kinakain ng iba, binibili ng iba, napagod ka lang. Tapos pagkatapos niyan, ang sasabihin mo, aping-api ako. Kawawa naman ako. Magpahinga ka. Kailangan mo yan. Deserve mo ang magpahinga. Dahil mas magastos kapag ikaw ay nagkasakit. Mahirap magkasakit. So, yung simpleng pahinga, huwag mong pagdamutan ang iyong sarili. Libre yan. Sa'yo yan. Kunin mo kung may pagkakataon at lagi namang dapat magbigay ka ng pagkakataon para sa sarili mo. Sa ganon, mas magawa natin ng epektibo ang misyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Thank you.